Right. Good morning. Good Welcome po morning. sa lahat. Alright. Hello everyone. Good morning. Welcome po sa lahat ng participant tonight. We have leaders from other countries. Alam ko madaling araw po sa inyo. Good morning talaga sa inyo or good afternoon. Sa Pilipinas po ay gabi na. Good evening. Congratulations po sa lahat ng leaders na umattend ngayon. Alam ko meron din po sa tayo sa mga leaders dito sa Pilipinas. Yung mga masisipag umattend po ng trainings, congratulations dahil it's a good decision po na umattend po kayo. Dahil tonight, marami po tayong matutunan dahil ang ating great speaker ay talagang legend, ano na po siya sa industry na to. Dami niya pong tinuturo na talagang kailangan po nating magamit bilang leader or paano natin i-build ang negosyo. So you're so blessed and I'm so blessed also na ako po ang magpapakilala sa kanya. By the way, my name is Ramon Arbato. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, I'm one of the Diamond Executive in District Estaques po sa Pilipinas. So, I'm so excited na ipakilala po sa inyo ang ating speaker for tonight dahil isa po siyang great mentor, napaka-servant leader, and so passionate na ginagawa po ang gantong negosyo. And so we are blessed tonight. Kung meron po kayong notes, please take note and be focused po sa training niya. And to those first time po ngayon, bago lang po, kung hindi niyo po alam ang negosyo, just keep on attending kasi may mga lecture po na magagamit natin in life na pwede natin i-add po sa atin. So just keep on attending, and I'm so excited na po na ipakilala sa inyo dahil ito pong speaker na to isa sa aking mentor and one of our RF3 manager. One of our RF3 manager, Kari Shubi awardee, and our marketing director. So this person is, sabi ko nga, talagang sobrang matulungin niya. Nakatanim siya sa aking puso na talagang patuloy na lumalago. And ang dami ko pong natutunan sa kanyang mga trainings. And so, a better servant leader, huwag na natin patagalin. Let's, without further ado, let's welcome our marketing director, our coach, Coach Gerald Pardo. Go ahead, Coach. Thank you very much, Coach Ramon. As always, one of our servant leaders. Edifying back, no? Talagang maswerte po tayo. Meron po tayong mga servant leaders po, katulad ni Coach Ramon Arbato. Unang pong nag-join, huling nag-out. Yan ang mga lagi maasahan sa ating pong negosyo. Anyway, thank you very much, Coach Mo, no? Okay, good morning, good evening. All over the world pong attendees po natin tonight. Welcome po sa RFT Pilipinas Zoom event. Yan, October 5. Topic po ng special training po natin, Basic and RD Mindset Training. RD po mamaya, didiscuss ko. Sa mga datihan, alam na po yan. Para sa mga bago, sabihin ko po mamaya yung RD Mindset Training. What is RD? I'd like to congratulate po lahat po ng attendees po natin tonight sa ating mga leaders po who keep supporting the Zoom with or without guests po. At yung mga guests po, no, thank you po sa pagbibigay po nyo sa mga business partners po namin. Anyway, every Wednesday po, like tomorrow, kung di pa po kayo nakakita ng business opportunity presentation, kasi iba po, umattend tonight, first time, training kagad. Baka mabigla po kayo. Huwag po kayo mabibigla. Nauna lang po kayo ng isang step. Pero bukas po, paano mag-join sa ganitong business, about company, about product, and how to become part of our company. Pero ngayon po, tuturo ko na rin po yung pinatawag na pundasyon po ng negosyo para ahead na rin po kayo sa game. Yun po, no? Kino-congratulate ko po lahat ng attendees natin. So, meaning po, yung part po kayo ng few who's willing to pay the price. Kasi may goal po kayo. Madali pong umattend ngayon, madali rin hindi umattend. Iba nanood ng Tulfo, ng Wamos. Pero kayo po, nag-sacrifice po kayo ng 1 hour. We will make it 1 hour po na, because you know po na gusto nyo matuto, kasi concerned din po kayo sa team nyo, gusto nyo po silang turuan. Yan, kino-congratulate ko po kayo dyan. We invited a lot of people tonight. May kasabihin nga po, many are called but few are chosen. So, kayo po yung mga chosen. Yon, you are the one, kung tawagin nga po. It's not by accident na nag-join po kayo. It's a decision, kaya congratulations po. Anyway, Mon, habang inayos ko lang tong PowerPoint ko, sa mabilis lang to, Alright, muna or welcome so, or invite pa we have ating mga attendees. we have 32 participants, especially po yung mga leaders na
talagang kailangan po kasing napaka-importante po ng mga ganitong training para ma-build po mapatibay po yung ating mindset when it comes sa pagnenegosyo ng ganito. Mapatibay yung ating tinatawag na emotional quotient na kumbaga kahit anong mga challenges ang pagdadaanan mo, you are a strong person, tama yung mindset mo, naiintindihan mo ang nangyayari sa pag-business. Because this business is a people's business. So kailangan patibayin po natin yung ating sarili para alam natin mag-handle ng mga team kasi it's about leadership. So ito yung tinatawag na personal development sa business. Kaya ito yung tanging negosyo na napakaganda dahil sabi ko nga, wala kang tatalo-talo sa ganitong business, sa network marketing business dahil meron siyang personal development. So na libre at ang mga training libre. So, ayun, like ako po, sabi ko nga, hindi ko rin alam na kaya kong gawin ang ganitong business dahil dati rin lang po akong barbero. So, because of attending training like this, paulit-ulit na umate ng mga training, and now nagagawa ko po siya. In the beginning, nadami ko rin doubts and fears, takot din po ako. And talking in front of people, hindi din ganun kadali. So, may experience ka na talagang mahihayin din po akong kumausap ng tao because of this training na umattend ako lagi ng training. So, natanggal po yung fear. Nagkaroon po ako ng, I'm still learning, by the way. I'm still learning po. Nagkaroon po ako ng confident na gagawin po talaga ang negosyo na to at kumausap ng tao. So, yun yung kagandahan po sa business na to. So, alright, thank you very much, Coach Mon. Yan, okay. Thank you for assisting. Okay, start na po tayo, no? Bago po tayo pumunta sa main topic, pumunta muna po tayo sa situation po natin ngayon para matulungan po tayo how to cope up sa mga challenges these days, kung tawagin po is COVID-19 or pandemic. Talaga pong marami pong nadismaya, na-depress. Kanila po yung kausap ko po. Talagang naapektuhan po yung trabaho niya, na-depress po. So marami po nawawalan po ng pag-asa. Sabi ko nga sa nakarang presentation po natin, hawak po natin sa kamay po natin ang isang opportunity about product na makakatulong po sa mga problem po sa crisis now. And we have an opportunity to earn, work from home, iwas sa mga COVID-19, may cellphone ka lang at may computer or data or internet, go na ang business mo all over the Philippines and all over the world. So we have in our hand na makakatulong po sa mga kababayan po natin, kaibigan natin, kapatid po natin, ka-church natin, community natin, makakuha po sa crisis. Una muna po, tayo mismo po, kasi paano mo tutulungan ng iba, kung di mo tinutulungan ang sarili mo. So tayo muna po magsisimula, and then we'll attract others na magkaroon po ng tinatawag na positive mindset. Yun po yung tinatawag na attraction. Anyway, from the Chinese and Japanese character called kanji, ang crisis po may dalawang meaning po yan. Crisis meaning, sa isang side, parang isang coin, sa kabilang side naman po, may opportunity nakatago. Like nga po, nabanggit ko rin dati po, itong pandemic pong to, marami pong nawala ng pag-asa, pero marami pong, may choices kasi po tayo. Kung loser ka, mag-focus ka sa problem, mapaparalyze ka, yung nga, madidepress ka. Pero ang mga leader po or winner, they focus on solution para hindi lang survive, kundi mag-thrive. At marami po sa panahon po ngayon na during pandemic, same industry with us, talaga pong namayagpag po sila during pandemic kasi ano po yung, nailabas po yung natatagong blessing. So ganitong negosyo po is sharing the business. So natap po nila yung tinatawag na Zoom. Like po ngayon po yung ginagawa po natin dito. Dati po ako lang po, ang laki po ng ginagastos ko, babiyahe po ako ng bisan 8 hours, 14 hours, yan, yung mga Bicol, bisan pati general, ano ba yung tawag doon, Mountain Province, kita ko na yung mga kung ano ng mga bundok. Tagtag ako, pagod na pagod ako, arkila ng venue, arkila ng hotel, pakain, gastos dito, gastos doon, para makapag-share ng business and ng product. Pero po nung nagka-pandemic, wala po kaming magawa. Yan po kami po ni na Coach Ramon, yung team po, nag-isip din po, of course with the RP Pilipinas Management po, kung ano yung dapat gawin. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. So, pinag-aralan po namin tong Zoom, at yung nga po another skill. Dati po hindi namin alam to, ngayon po halos kayong lahat rin po, alam nyo na pong lahat. I-take advantage po natin. At ngayon po, wala tayong babayaran na renta, wala tayong babayaran na travel, venue, napakahabang travel hours. So, ang hidden blessing po ng ganitong negosyo, isa na po to, yung another skill via Zoom. So may kilala nga po ako na dati po, walang mangyari sa negosyo niya, hirap po siya.
naging blessing po itong Zoom kasi ngayon po ang laki po ng negosyo niya via Zoom. So, isa po sa mga blessing po to ng crisis tong Zoom. So, i-take advantage po natin. Yun ang po ang gusto ko pong sabihin. Sabi nga po, crisis moments create opportunity. Problems and crises ignite our greatest creativity and thought leadership as it forces us to focus on things outside the norm. Yan nga po yung tinatawag na new normal. Kailangan mag-catch up po tayo. Yan, crisis will reveal our character, what we are made of, strong or weakling, how we respond to crisis, sit in perpetual sadness, immobilize, or choose to rise and thrive from this pain. Yan, of course, we will choose to rise and thrive from this pain. Yung pong ano natin, choice natin. And then leadership. Lahat po kada isa po sa atin na umaten, kino-consider ko po kayong leader. You don't need a title na manager ka, diamond executive ka, marketing director ka. Hindi po. Kada isa po sa atin is a leader. Kasi mag-build po kayo ng grupo nyo, mag-i-invite kayo ng taong mag-join sa inyo. Pag miski isa lang po mag-start mag-join sa inyo, may tao na po kayong i-guide. Leader na po kayo. So wag po tayo matakot about leadership kasi team po tayo with the support system po ng RFP Pilipinas, magtutulungan po tayo. Gagamitan po natin ng system, hindi po kayo nag-iisa, step by step gagayad po namin kayo hanggang maging tinatawag na natural leader po kayo na hindi nyo alam, leader na pala po kayo. Yan, leadership is not creating followers, but creating more leaders like you. Kailangan po alam po natin, may share po natin sa team natin na alam din po nila. Kung anong kaya po natin gawin, kaya din po nila. Yan. Kailangan po magkaroon sila ng same passion with us, yung commitment natin, etc. Saka in doing this business. Sabi nga, your team can go. Hindi pala to ko, no? Your team can go as far as you can go. So kung hindi ka aangat, hindi sila aangat. Kailangan ikaw makita ka by example na seryoso ka at magsiseryoso ang grupo mo. Sabi nga, an army of sheep lead by courageous lion. Miski sheep lang yung mga yan. Pero ang leader nila, leon. Matapang, sumusugod. Can defeat lions, lead by a timid sheep. Di po ba ang lion po? Tingnan niyo po ang mindset po ng lion. Yung po ang topic po natin tonight, kung tawagin po is basic training and RD mindset. It is mindset. It's all in the mind. Same thing with the lion po. Yan po ang mindset po ng lion. Tingnan niyo po. May kasabihan po at alam na alam po natin yan. Sino po ang hari po ng jungle? Lion. Pero kung titignan po natin, hindi po ang lion ang pinakamalaki. Andiyan po ang elephant. Hindi po lion ang pinakamatangkad. Andiyan po ang giraffe. Hindi po lion ang pinakamabilis. Andiyan po yung cheetah. Hindi po lion ang pinakamalakas. Andiyan po yung gorilla. Pero sino po ang king of the jungle? Lion. Bakit po? Because the lion think he is the king of the jungle. At yun po, nag-materialize po yun. Nakikita po ng mga tao, naramdaman po nila yung energy at takot po sila. Imagine, ang laki-laki ng leon, ng elepante, tatakbo sa leon because of the mindset of the lion. So yun po ang mindset po natin. Mag-isip po tayo ng malaki. Sabi nga po ni Henry Ford, whatever you put in your mind, you are right. Kung sinabi mong hindi ka aasenso sa RF3, hindi mo kaya, tama ka. Pero kung sinabi mong kaya mo yan, kung nakaya nila, kung nakaya ni Ramon, Coach Ramon, kung nakaya ni Gerald, kung nakaya ni Ma'am Ching, kaya mo yan. Bakit? Pare-pareho lang po tayo na may dalawang kamay, dalawang mata. At pare-pareho lang po tayo ng marketing plan, ng produkto. Hindi po kami binigyan ng, itong produkto mo, Fairmax, special ingredients yan. Sa iba, 13 lang. Sa iyo, ang ingredients ng 20. Marketing plan mo, Royal Director to the max. Hindi po, pare-pareho lang po. Sino po yung mga umangat po dito? Kung sino po yung nag-think na mag-excel, that they think they can do it, that they can think they can succeed in this business. So it starts po with the mindset. Yun po yung pinapoint ko. Kaya po yung magiging topic po natin. So wag po kayo ma-overwhelm, lalo po sa mga bago. Step by step po, starting tonight po, i-guide po namin kayo how to think big. Proseso po yan. So wag po kayo mabibigla, matatakot, lalo na po sa mga baguhan. Yan na po. About RD mindset. Anyway, I also suggest po, nagsimula po tayo dito. Sabi nga, let us finish strong. Finish what we have started. Tuloy-tuloy lang. May kasabihan nga po, tuloy-tuloy lang, huwag ka magkukwit. Matira mayaman. Yun po, kasabihan po yun. Totoo naman po. And because success in RF3 is not a sprint. Hindi po ito pabilisan. It's a marathon. Hindi po siya namimili na isa lang ang mananalo.
Kasi ang sprint, sila yung mananalo, sino yung mauna eh. Ito po marathon, lahat po na makakatapos ng finish line, lahat po yan may medal. Sino ang tatagal to finish the race with all the rejection, with all the discouragement, with all the, yun na po yung mga challenges. Kasi naman po, old saying na po yan eh. Ano po bang success? The winner never quit and the quitter never win. Yung sabi bang, miski maraming problema, go lang, tuloy lang. And then, yung medal po natin dito, pag hindi po tayo bumigay o pinaglaban po natin yung nakita nating opportunity, itong RFP opportunity, time and financial freedom. Yan. Hindi po natin ginodiyos po ang pera. Kasi, ang tao po yan po ang gusto eh. Time and financial freedom. Magkaroon po ng panahon sa pamilya po nila. Kasi ang hirap po niyan. Maraming pera. Ang layo naman po sa pamilya. Nasa abroad sila. Hindi nila nakikita yung anak nilang lumalaki. Iba naman po ang daming time. Walang pera, yung mga tambay. But in RF3 po, meron na kayong time. Meron pa kayong financial freedom. Napakaganda po niyan. And RF3 is not get rich quick scheme. Hindi po ito pabilisan ng pagyaman. It is a get rich sure scheme. Sure po yayaman kayo dito. Wag lang po kayo magkukwit. Sabi nga, you'll only fail in this business if you quit. At isa pong reminder po, no? Wag po natin ikumpara po ang sarili po natin sa iba. Kasi iba ang bilis umangat. 4 months pa lang, 6 months pa lang. Ako 1 year na. Wala pa rin. Hindi po. Importante po, ginagawa niyo yung journey niyo. Ginagawa niyo yung part niyo. Iba-iba po tayo ng journey. Iba po tayo ng trials po sa buhay. Iba po, kasi nagkataon, pagpasok nila, may grupo na sila. So tangay po nila yun by organic po na may grupo na po sila. Eh wala ka pa. So talagang step by step ka. Iba naman mabagal. Hindi po yun ang importante. Importante, huwag ka mag-quit at ginagawa mo yung dapat mong gawin. At ang importante, ikumpara mo yung sarili mo sa sarili mo. 1 week ago, since nag-join ka, 1 month ago, 1 year ago, etc. Kung titignan mo, I'm sure you're getting better, stronger and wiser. Kasi kung kumpara mo, ang dami mo nang alam ngayon. Hindi mo lang napapansin, pero pag may kausap ka, ibang klase ka, parang iba hugot mo ngayon. Malaman ang mga sinasabi mo, dati puro ka lang nonsense. Ngayon, you talk about dream, you talk about possibility, you talk about good attitude, respect. So yun po yung, ibig sabihin nag-change na ang lengguwahe po natin kasi may kasabihan po, kung sino yung kasama mo, magiging ganun ka. Ano po yan, law of attraction. Kung kasama mo laging lasinggero, hindi mo alam lasinggero ka na. Kung kasama mo chismosa, hindi mo alam chismosa ka na rin. Pero kung ang kasama mo like mga business partner natin sa RF3, they talk about dream, they talk about possibility, they talk about value, they talk about purpose, they talk about contribution. Hindi mo alam, ikaw ganun ka na rin. Ang lengguwahe mo, ganun na rin. About turning dreams into possibilities, positive ka lang, may blessing nakatago, merong crisis nga. Pare, okay lang yan kasi crisis eh. Ginamit mo na mamaya to. Kapatid, kaibigan mo nawawala ng pag-asa dahil may pandemic. Friend, ano ka lang yan, crisis lang yan, may nakatagong biyaya dyan. Keep praying ka lang. Di ba nakapagbigay ka na agad ng hope? So kakasimula mo palang ngayong gabi, pero iba na lengguwahe mo. Yun po yun. And the more you stay with us po, after 1 year po, iba na po ang lengguwahe niyo po. So ang topic po natin is basic and RD mindset po, no? Mindset, negative to positive, small thinking to big thinking. Ito po tayo magtatagal. Job to entrepreneur and doubt to faith. Yan po, basic and RD mindset. Basic po, ito yung foundation. Kasi, maski mabilis ang paglago ng negosyo mo, humataw ka, mabilis lumago. Kaso yung foundation mo, yung mga basic hindi tama. But when challenges come, and it will surely come, magko-collapse yan. So sayang. So pangalagaan po natin yung integrity po natin. Kasi marami pong temptation. Dapat po alamin po natin tama ba itong gagawin ko. Baka magsisikal later on kasi yung integrity, mahirap pong mawala po yan. Kasi nga po yung trust, yung po pag-ingatan po natin yan. Huwag po tayong mag-shortcut. Just kung alam mo sa konsensya mo kung anong tama, yun ang gawin mo. Kasi later on, magpapasalamat ka dahil you made a right decision. Marami pong temptation, huwag po tayong papadala sa temptation. So, protect your integrity. And then RD mindset. Ano po ang RD? Sa mga bago po, no, hindi po alam, pero itong mga members po natin na dati na rin po, ang RD po means Royal Director. Ang Royal Director po, yun po yung pinakamataas na ranks sa RF3. Yun po, it's the Royal Director kung tawagin. The highest position rank in RF3.
When you hit that, wow, you're above average. Winner ka. Yung mga pinagdaanan mo, pinalish ka, na-survive mo, and you're a better person, champion, special, and inspiration. Maraming gagaya sa'yo ng about possibilities na magbabaka sakali din sila. Kung nakaya mo, kaya nila. Yan. Alam ko po, it's a controversial topic, very ambitious kasi nga po, wow, Royal Director, napakataas niyan. Kasi nga po, libre naman po mangarap. Lakihan na po natin. Nasa, ano po yan, nasa Bible po yan eh. Ask, believe, receive. Kung ano hingin mo, bibigay sa'yo. Humingi ka ng barya, barya ibibigay sa'yo talaga. So ang prayer po natin dapat, Lord, magiging good steward po ako, I promise. Ibibigay ko po yung glory po sa inyo kasi hindi ko po makuha to kung without your help po. Make me very successful, financially free, kasi marami pong nangangailangan po ng tulong. Maganda po ang puso ng karamihan po sa atin dito. Pero kulang po sa pantulong. Pag-pray na lang kita. Kung financially okay ka, magkano? Ito, cheque. Tama po ba? So wag po nating hayaan na ang pera po hawak po ng mga corrupt, mga plunderer, mga drug addict. Dapat po ang pera po na hawak po ng mga mabubuting tao. Kasi ang pagiging steward po, ang ministry, mga good activities, it needs money. Hindi pa natin ginudiyos po ang pera. Pero ang pera po ginagamit po ng Diyos para po sa glory niya. So, kumuha po tayo ron. At nasabi ko nga rin po sa training po dati, wag po tayong magpakampante. Di ba yung parable of the talent, nagalit po ang Diyos, hindi ginamit ang talent. Susulitin po tayo. Ano ginamit mo sa talent na binigay ko sa iyo? Naging valuable ka ba? Naging productive ka ba? We have a successful God po. I'm not a Bible expert, pero yung po yung sinasabi po ron, at it's reality, we have a successful God, we have to become successful too. So, ipag-pray po natin, trabahuhin natin, pray, ask, and believe and receive. Paniwalaan po natin. Kasi hindi ka naniniwala, hindi mo tatrabahuhin yan eh. Pero kung naniniwala ka sa future na magbabago, na i-bless ka, magtatrabaho ka. So yun pong paniwalaan po natin. Sabi nga po, feel the pain of others. Kung okay ka, that's fine. Pero may kasabihan nga po, greatness is okay ka, pero tulungan mo ibang tao maging okay. So with this RF3 business po, tutulungan po natin ang sarili natin, mga mahal po natin sa buhay, mga kapwa natin Pilipino po, na mangarap po ulit ng malaki about possibility. Na everything is possible po. Kaya nga po yung tinatawag na entrepreneur mindset po, no? Okay, negative to positive. Yun po, na-discuss kanina. Sabi ko nga, libre naman mangarap eh. But kasi may kasabihan nga po, ang greatest mistakes ng tao sa buhay, hindi po yung nangarap po ng malaki at mabigo eh. Kundi nangarap po ng napakababa and hit it. Na-hit niya po yung goal niya na wala mangyari po sa buhay niya. So it's about belief, empowering belief, and disempowering belief. Ano po ba yon? Ang disempowering belief po, yung nagpapawalang lakas po sa atin. Ano po ba yon? Pinanganak akong mahirap, Pilipino lang ako. Namatay akong mahirap, lahi namin mahirap, okay lang, mamamatay akong mahirap. That is disempowering po. At marami pong Pilipino, yan po ang kalagayan po ngayon. Nakakalungkot po. Pilipino, matatalino, masisipag, makajos. Pero ang mindset kasi po natin slavery mindset. Ayaw po natin magbaka sakali. Gusto lang po natin nasa comfort zone. Kasi po ang mindset nga po natin, hindi para sa atin yan. Yung empowering naman po is, pinanganak akong mahirap, hindi ko kasalanan yan. Pero pag namatay akong mahirap, kasalanan ko na lahat. Ang daming opportunity. Kung nakaya nila, kaya ko. Tama o tama? Yun. Comment po tayo kung kaya. Sabihin niyo po sa chatroom po natin. Yes, kaya ko yan. Yan. Di ba libre lang naman mangarap? Yun po. So, nothing against job po, no? Nothing against job po. Kaya lang po may kasabihan, yung about job, yung sa job and entrepreneur po, nothing against job po, pero it's a journey of the broke. Kaya nga po job, sinabi nga po sa presentation sa BOP, means journey of the broke. Hindi po natin yan minamasama. Kaya lang po, may choice po tayo from journey of the broke or survival mode, paycheck to paycheck, to freedom. Kasi makaka-create ka ng freedom, pinaliwanag din sa BOP, by going into business. At para mag-business, you need capital na malaki kung ibang negosyo gagawin mo like franchising, na may leveraging or may system. Etong RFT po, napaka-small na amount lang po ng puhunan po natin. May sistema na po tayo, all over the world ng business, may system, like to po, itong Zoom. It's a system po.
We have now attendees po all over the Philippines and all over the world. Para ka nag-franchise. Hindi mo kailangan magrenta ng office, magbayad ng empleyado, pero ang office po natin all over the world. And you can take advantage of that kind of business by just having a cell phone and computer. And who can do that? Anybody. Anong problema po? Easy to do, easy not to do. Isipin mo kagad, disempowered ka, hindi ko kaya yan. Para sa kanila lang yan. Di po ba? So sa Pilipinas po, sino po mayayaman? Mga foreigner po. Na mga may negosyo po dito sa bansa pong Pilipinas. Sino pong empleyado? Mga Pilipino. One time nga po, dahil sinabi po sa akin to ng mentor ko, nagkataon po nasa Boracay po ako that time nung nabanggit niya, talagang nag-observa po ako. Yung nakahalera po ng mga tindahan po sa Boracay po, lahat po inisa-isa ko. Sino may may-ari? Yan, Chinese, Korean, European, American. Yung mga Pilipino po, taga-punas ng lamesa, taga-hugas ng pinggan, taga-serve. All about slavery po. Ang lungkot po. So yun po ang pinupunto ko po, no? May choice naman po tayo sa bansang Pilipinas. Kung nakaya po nila, bakit hindi po natin kaya? Tama o tama? So yun lang po ang panghawakan po natin. And yung doubt to faith po, ito po yung kalaban natin. Kailangan po yung, kasi ang kabalitan po ng faith is hindi doubt actually. Fear. Yan po ang pumapatay po sa atin, yung takot. Pag nag-join ako dyan, pag ginawa ko yun, baka hindi ako. Baka mag-fail ako. Baka tanggihan ako ng kakausapin ko. Di ba po? Fear. Eh kung may mangyari, yun po ang question. Kung di ka nagbaka sakali, tapos na istorya. Pero kung nagbaka sakali ka, pwedeng maging oo, pwedeng maging hindi. Eh what if maging oo? What if matupad pala ang pangarap mo dito? Di ba sabi nga, kailangan mag-try po tayo. Yung po, logo po ng Nike, just do it. And then negative to positive nga po, pag nadidepress po tayo, napaprostrate po tayo, lagi po tayong magpasalamat po sa future. Yan, be thankful on credit. Kailangan problem solver po tayo. Pag may problema, may ano ba ang solusyon? Huwag po tayo mag-focus sa problem. Ano ba yung solution sa problema na yan? Yan, grateful, not complainer. And then be thankful on credit. Yan, ito po be thankful on credit. Ano yung be thankful on credit? Ang ganda po niyan. Wala pa nagpapasalamat ka na. Lord, thank you po. Alam ko, tutuparin niyo po pangarap ko. Lord, thank you po. Alam ko po, ibibigay niyo po yung mga taong magpapalaki po ng negosyo ko. Ibig sabihin, pag ganyan ang attitude mo, maobliga po ang taas. Sarap naman nung taong tong i-bless. Very thankful ng heart niya. Ibibigay po sa atin yan. Lord, thank you po. Ang income ko per month, eto na po siya. Kiniklaim ko na po, napipil ko na po siya. Lord, thank you po. Yung dream house ko po, alam ko mangyayari po yan. Di po ba? Yun po yung tinatawag na be thankful on credit. So ipagpasalamat po natin yan para ma-attract po natin yung mga tamang tao, mga tamang pagkakataon, yung mga tamang event. Mababangga po natin yan. Isang tao na tama, ibabangga sa'yo. Okay, mga event na para matupad yung pinagpipray mo. Di po ba? So pagpasalamatan natin yan, Lord, alam ko ibibigyan niyo po yung ganitong income sa akin per month kasi alam niyo po ang goal ko, marami akong tulungan. Yung dream house ko po, dapat malaki. Yun ang ipag-frame po natin. Yung may swimming pool, may chandelier, mataas yung kisame. Pagbukas mo ng rep, may ice cream, saka may cake. Kasi bakit mababaw, di po ba? Pero kasi pag mahirap, pag binuksan mo yung ref, ang laman puro tubig. Di po ba? Laman tubig. Minsan talaga pag wala pang ref. So wag pong ganun. So dapat po, mangarap po tayo ng malaki. Kasi kung may choice lang po tayo, anong gusto niyo pong ibigay po sa pamilya niyo? Barong-barong o mansyon? Walang kwentang eskwela na libre. Hindi ko naman na walang kwenta, kundi libre yung public school or public school. Magko-commute, makipagsiksikan sila, pipila ng isang oras sa MRT, LRT, or the comfort of your own good car. Di po ba? Yun po ang option pong binibigay sa atin. Wala pong batas pong ganyan na makukulong ka pag hindi ka nag-provide na maganda sa pamilya mo. Wala po. Sino po magdidemand yan? Tayo po. Wala po. Hindi nyo ko boss. Hindi ko po kayo boss. Ang boss po sarili nyo. Kung i-demand nyo po ng todo-todo, ang success po. Yan po, yan. So maging thankful po tayo on credit. Kasi nga po law of attraction po siya. Everyday po, isipin natin, aksyonan po natin para mangyari po yan. Kasi may kasabihan din po,
nasa Diyos ang awa, sa taong gawa. Pray ka ng pray, wala ka namang ginagawa, di ba? Trabahuan po natin with belief, dahil naniwala po tayo, tatrabuhin po natin. Yan. Kaya so combination po yan. Yung tinatawag na proper luck po. Parang ano lang yan, yung luck na may mga combination, yung 3-4-1, ganyan. Pag tamang combination po yan. Tamang prayer, tamang belief, tamang action, you will hold it in your hand. Dapat po kinikilig po tayo sa future po natin. Yung time and financial freedom, becoming a good provider, becoming a hero to your family, an inspiration to your church, to your community, na nagbibigay ka ng possibilities. Hindi yung kawalan ng pag-asa. Diba? Dapat maging winner po attitude natin. At ito po importante. Dapat po, be a crusader po tayo. Ano po ba yung crusader? Pag sinabi pong crusader, hindi lang po to pera. It means you're on a mission to destroy poverty and slavery. Yan po ang problema po ng mga Pilipino ngayon, yung slavery mindset. Paycheck to paycheck, nothing against mga domestic helper, nurses, construction worker, all about, ano po yun, slavery eh. Kasi may other option po. Okay lang gawin yan, pero dapat may plan B ka, kung tawagin is business, that will create freedom, time and financial freedom. Yun po yung opportunity hawak po natin sa RF3. So maging crusader po tayo, na makatulong po tayo. Mabawasan po ang mga Pilipino na may ganito po mentality na about impossibility, disempowering belief, impossible, pinanganak ako mahirap, okay na to, tiis-tiis. Hindi po ganun. So tutulong po tayong mawala po yun by setting an example. Tayo pong gagawa po yan at magpapakita po tayo sa kanila ng good example. Be a crusader means you're bigger than financial independence. It's changing people's lives. Kasi pag nasa ganito kang business, marami kami influence. Yung kaibigan mo walang tiwala. Ayaw mag-join sa ganito kasi mahihain siya. Sabi niya, hindi ako marunong, mahihain ako. May pangarap ka ba? Oo naman. O friend, andito tayo, team tayo. Huwag kang mag-alala, andito kami. Andito ang team, andito ang RF Pilipinas, andito ang system. Sabay ka lang sa amin. Kung ano yung kaya mo, gawin mo, and then tuturuan ka naming matuto. Step by step. Step 1, step 2. Mag-step 1 ka, mag-step 2 kami. Basta sumabay ka lang. So changing people's lives. After 1 year, 3 years po, natupad ang pangarap ng taong yun. Hindi po ba tayo nakapagbago ng buhay? Ang dami pong Pilipino pong ganyan na nawawalan po ng pag-asa. At meron pa po tayong produkto na nakakapagbago din po ng buhay. May kliyente po ko, taga Cavite, pinaghanda po ng 1.2 million for operation sa puso. Na-save po ng product. After 1 month lang pong ginamit. Hindi po ba ako nakapagbago ng buhay nun? Kasi po yung pamilya po yun, ano na, disaster na. Kasi wala po silang ganong halaga. So with our product po and our opportunity, we can change people's lives. Yung opportunity po natin, we can give people hope and a chance to become somebody special. Ang dami pong nawawalan po ng pag-asa. Feeling po nila wala silang kwenta. But this opportunity po, magiging sponsor tayo. Pag sinabi pong sponsor, it's a big word. Pag sabing sponsor, you will believe on your members. You will believe on your team more than they believe on themselves. Wala silang tiwala pero, friend, kaya mo, naniniwala ako sa kakayahan mo. Gawin mo lang, andito ako. Then eventually mag-google siya. Friend, salamat. Ngayon, ito, kasama siya sa mga awardan ng SUB. Kumikita ng maganda, natupad niya pangarap niya because of you as the sponsor. So ang sponsor po, napaka-strong word po yan. So pahalagahan po natin yan, ang word na sponsor. And then become an entrepreneur naman po, yun nga po, kailangan po mag-declare tayo ng freedom, becoming an entrepreneur. Kasi ang dami pong OFW, para mabalik na sa Pilipinas po, ang daming nawawalan ng pag-asa. Again po, maging crusader po tayo. Ito na po yung binanggit ko, dito po ang nagbibigay ng big difference because of the system. It is the support of the company sa atin para umangat po tayo. Para po itong speaker, imagine singer ka at kakanta ka, ang boses mo hanggang dyan lang, ang mga ilang metro. Siguro mga malayo ng 5 metro, 10 metro. Pero yung microphone, kabitan mo ng speaker. That's a system. Diba sound system? Miski buong stadium na napakalayo, nasa dulo ng bleacher, maririnig ka ng napakalakas. Because ang system will empower you. So tayo po, pag nag-join po tayo sa system po ng RF3, mai-empower po tayo. Lalakas po ang power natin, nagbo-multiply because of the system. Ano po ba yung system? Save yourself stress, time, energy, and money. So, anong gagawin mo? Hindi ka na magsa-travel, join ka lang ng Zoom. Paano ka mag-present? Paano ka mag-invite? Invite mo lang sila dito. Bahalang ang expert ang mag-explain ng presentation, hanggang maging expert ka. Like today po, kung kasama niyo po ang team niyo, congratulations.
Habang nag-aaral ka, ine-empower po ng training na to yung mga team member nyo. Hindi po ba kayo nakasave ng stress, time, energy, and money? Habang nakarelax po kayo, iba nakahiga pa, habang nakikinig. Yung team nyo po, naku, magiging mga agila yan. At magbibigay po sa inyo ng mga marami pong royalty income, pairing bonus, uni-level bonus because of the system. So pahalagan po natin ang system. Ano ba yung mga system? Yan po yung mga BOP and training. Yung BOP po yung Business Opportunity Presentation. Every Wednesday po yan, like tomorrow po, 7 p.m. Speaker po natin si Coach Alvin po. Mag-invite po tayo. 7 p.m. para po, kayo po mag-invite lang kayo. Tapos konti lang pong paliwanag, huwag kayo masyado magpaliwanag napakahaba. Baka mapahaba, sabi mo, network marketing to, ganyan-ganyan. Isipin kagad ng kausap mo, scam yan. Invite ka lang, sabi mo, friend, may magandang product saka opportunity. Take a look ka lang. Listen ka lang, no commitment. Gusto ko lang makuha idea mo. Tinuro ka hapon nakaraan po ni Manager Dan Goods. Yung tinatawag na technique, paano ka mag-invite. Make it short and simple lang po. Huwag ka mag-present. Invite lang. Kasi the more you talk, at hindi mo kayang sagutin, mag-zero ka. So bigyan mo ng curiosity, dahil curious siyang malaman, attend siya ng BOP. Ang BOP po napaka-powerful. If i-present ang legalities, so yung doubt niya po about legal scam, tanggal. If i-present ang product, narinig niya tungkol sa Fairmax po. Di ba yung mga magic po ng produkto na pagpahid mo, yung duling, di diretso paningin. In a matter of hours or days, di po ba? O operahan na sa puso, mayroong kamay na pumipitik, ilang buwan na. Pagkapahid, in 10 minutes, na igalaw ng diretso. Pag napakinggan po nila yon, ma-amaze sila. Ma-intriga po silang gamitin po yon. And doon yung negosyo po. Ipapaliwanag din yung legalities ng negosyo, yung system na may suporta. Miski yung inimbita niyo po takot, narinig po sa speaker, team tayo dito. We will guide you step by step. So mag-join po siya. Pagtapos ng presentation, tatanungin mo siya, balikan mo lang siya, friend, thank you sa pag-attend. Ano nagustuhan mo? Ito rin po ang technique po. Huwag po kayong magtatanong ng nakakatakot na tanong. After ng presentation, follow up niyo po sila. Huwag po kayong magtatanong ng, friend, ano sa palagay mo? Naku, magmamatalino po yan. Pag-iisip niyo ng mga negative, palagay ko, hindi masyado maganda yung marketing plan. Sabi niyo, ganito po. Tandaan niyo po, no? Ang tanong niyo po dapat panalo. Wala siyang kawala. Friend, ano nagustuhan mo? Product o business? Product, maganda yung product. Ako din. O gusto mo bang itry yung trial pack para makapagsimula ka na? Yung business gusto ko. Ako din. O anong gusto mong entry? Suggest, recommend ko na yung Diamond. Yun lang po. Wag po yun po ang tandaan niyo pong tanong lang po. After po ng BOP, ginawa na po ng expert ang part niya to explain everything, pati entry, pati difference between gold and diamond, trial pack, product, legalities. Tanungin niyo po sila ng simpleng tanong katulad pong binanggit ko. Di po ba? So yun, ganun lang po ang gawin po natin. And yung training po, dahil interesado siya, gusto niya matuto, wala siyang alam. Training po, magtuturo like tonight po. Marami tayong trainings po, series of trainings po yan. Libre, the comfort of your home. Matututunan po ninyo at ng grupo nyo. Sabi nga, while you are learning, you will be earning. Yan, marami po tayong mga kasamahan pong ganyan na iba, nagsisimula pa lang, talagang sumabog na po ang production po nila. Kasi tinake advantage po nila ang system. So libre naman po itong system, take advantage natin like yung Zoom, BOP, meron tayong BOP na one-on-one, yung sa bahay ng kaibigan mo, sa coffee shop, or this Zoom. Napakaganda po na itong Zoom. Invite nyo po sila. You can invite all over the Philippines and all over the world. Imagine, if you-present mo yung opportunity, hindi mo kailangan mamasahe. Hindi mo na kailangan mag-travel na napakahabang oras para puntahan yung taga-kabilang syudad. Lalo kabilang dagat, kabilang bansa. Just via this Zoom. Ito po yung part po ng crisis na blessing in disguise. So take advantage po natin, mag-focus po tayo sa solution. Ito po yung one of the solutions. Nung mag-focus po tayo sa pwede po natin gawin in this time of pandemic. So mag-focus po tayo sa solution, itong tinatawag na Zoom. Yan. Personal. Ito lang po yung pinaka-importante po, no? Ito lang po ang trabaho po natin. Wala po tayong ibang gagawin po sa RF3, kundi mag-sell and recruit. Piski role director ka na, trabaho ng role director, mag-sell and recruit. Sell the product, recruit people. Pero pag lumaki ng grupo mo, hindi mo na kailangan gawin to. Kasi pumaypay ka na, pensyonado ka na. Ang tawag po rin is leveraging or make money while you sleep. Sa mga bago po, bukas po i-discuss po yun, yung about leveraging, make money while you sleep. Yung tinatawag na active and passive income. Active income, magtrabaho kami, income ka. Parang sa job or small businesses.
Pero yung tinatawag na active passive income, alam mo, may mga franchises ka, miski wala ang may-ari doon, tuloy-tuloy ang franchise, kumikita pa rin sila. Yun po yung negosyo po natin. So, sell mo ang product and recruit people. Sabi nga po ni Chinkitan, the best way to recruit people is through product. Ang ganda ng product po natin. Pag yung kliyente mo bumilib sa product, tatanong niya paano ba maka-discount. Friend, mag-member ka. Paano ba mag-member? Invite mo sa BOP. Nakita niya, wow, after po nun, diamond ako. Kasi nakita niyo yung difference at value ng diamond. Gaano ka-simple at powerful po yun. Di po ba powerful? Yes or yes? Yun po. Ang technique lang po, lagi po natin gagawing short and simple lang po. Sabi ko nga, huwag kang masyadong overpaliwanag eh. Parang kinuwento mo na yung presentation sa Wednesday, napaaten dyan. Kinumpleto mo na yung presentation na magulo. Kung magaling ka, okay lang. Pero kung bago ka, paano ka galing kung bago ka? Sabihin, wala po nagsimula po ng magaling. Una muna po bad, good, gooder, goodest. Ganun po. So pag bago, natural po yan, medyo hindi pa siya magaling. So marami ka pang pagkakamali. So bayaan mong system, ang expert mag-explain. Invite ka lang, let the expert explain para walang kawala, hindi masayang. So make it short and simple, invite mo lang siya sa presentation. No information overload. Yan, make how to sell and recruit. Mag-goal ka. Goal mo yung 10 people a day, 20 people a day, 30 people a day, it's up to you. Pwedeng online, pwedeng offline, especially po sa panahon po ngayon, online. Gamitin mo yung Facebook mo, Messenger, invite people, ask for appointment, give flyers, kung harap-harapan po yan, calling card. Ibig sabihin, meron kang armas. Kung sa karpentero, gagawa ka ng bahay, wala kang martilyo at pako. Kailangan po may mga flyers ka, mag-invest po tayo dyan, calling card, may telephone number, para meron kang contact number sa mga kinakausap mo. Especially kung strangers na nakabanggaan mo lang sa department store, tinok mo, abutan mo ng flyers or calling card, flyers with the telephone number, then follow up mo. Kung makukuha mo yung phone number niya. Yan po ang pinakamaganda pong combination. Follow up mo para maka-attend sa mga presentation po natin. And then what to say? Pag product po, simple lang. Baka may kilala ka na gustong gumanda, product na with health benefit. O, di po ba? Simple, pakita niyo yung brochure, before, after, before, after, before, after. Huwag po tayong mag-ala Doc Algie po pag nag-present. Yung binibigay po ni Doc Algie every Monday na training po, napaka-importante po nun, para lang po tayo maging knowledgeable and confident. Para pag naramdam po ng kausap mo, pag confident ka at knowledgeable ka, meaning skillful ka. Sabi nga, pag skillful ka, madali ang trabaho. Kasi alam mo ang ginagawa mo. Mawawalan ka lang ng confidence pag hindi mo alam ang ginagawa mo. Kaya nga po may mga training tayo. So pakita mo lang before, after, hindi ka nagpapaliwanag ng ala Doc Algie, hindi ginawa mo lang na simple, before, after, meron tayo na mga testimony, magkwento ka lang, disclaimer ka lang palagi. Ang produkto po natin is FDA approved as cosmetics. Bakit may healing benefit? Kasi meron mga herbal po dyan. Ang herbal po, alam natin, yung mga lemon, kalamansi, nakakagaling po talaga yan sa mga ubo, sipon, vitamin C. Pero hindi po ganun ang ingredients po ng product natin. Mga top of the line po, malulupit na mga klase po ng ingredients like licorice extract, Kigelia africana, technology na nanoscalar, malulupit po yun. So gawin mo lang simpleng-simple, before, after, kwento ka lang. May topic po tayo about storytelling. Kasi pag nagkwento ka, pwede ba sa diabetes? Ay oo, kasi may kaibigan kami, kasama namin sa negosyo, nag-try ng product, nag-okay ang diabetes niya. Ngayon, kaya lang disclaimer, no, try mo lang, tapos tingnan natin resulta. Nag-measure po yun ng mga blood sugar. Mabilis pong epekto po ng product. Meron po kaming kliyente po niyan, taga Quezon City. Nagpahid po ng Firmax. Hindi po siya nag-insulin kasi tinry niya po eh. Usually nagsasaks siya insulin. Sabi niya, try ko nga tong Firmax. Pahid po siya sa mga pulso, sa pancreas niya, sa bandang tiyan. Tapos after mga 1 hour po, 2 hours, siya po nagkwento, no? Chinek niya po. Yung ginawa po ng insulin na pinababa po, na ginawa po ng Firmax. So ganoon lang po, magkwento lang po tayong storya. Kasi kaysa po yung mga technical, yung mga esophagus, yung mga technical, hindi po nila ma-appreciate yun. Kwento nyo lang po yung storya. Kasi ang tao po gusto makinig ng storya, gusto maipagkwentuhan. Subukan nyo pong huminto ng alanganin. Sila magtatanong, saan ba makakabili niyan? Babalik tayo sa usapan natin kasi ibahin mo yung storya. Hindi punta ka sa politika. Sabay, teka, balik tayo sa usapan na Firmax, yung pinukwento mo, saan ba makakabili niyan? O yun na po. Kasi ayaw ng tao ng binibentahan, gusto ng kwentuhan. Ayaw po nila nang hinahunting sila. Gusto na sila yung lalapit po. Yung ganun po ang psychology po ng negosyo po natin.
Maipagkwentuhan ka lang at gawin mong simple, itry ang product, at pagtiwala po sa product, business. Friends, sino gusto mong extra income? Take a look lang. And then somebody will say no, somebody will say yes, somebody will say, what's next? So next lang po tayo. Pag nag-join, good. Pag hindi nag-join, good din. Ibig sabihin, keep on going lang po tayo. Yan. Ito na po yung belief. Importante pong belief. Maniwala po tayo sa industriya po natin. Kasi ang dami nagsasabi scam, dapat po maging proud po tayo. Binabanggit po yun sa mga training po natin, dadaanan ko rin ngayon. Nanirekomenda po ito ng mga expert po like Warren Buffett, Robert Kiyosaki, mga financial guru, si Bill Gates. Sabi nila, negosyo to na affordable ang investment, pero para ka nag-franchise ang kayang gawing income. Tama po ba? Kasi magnegosyo ka lang ngayon ng isang sa retail shop po ngayon, lalo na pandemic, ang dami nagsara. Miski sarado, tuloy-tuloy ang renta. Di po ba? So ito po, wala po tayong renta, affordable ang investment, we can do business all over the world. So maniwala po sa industriya po ng direct selling, network marketing, or multi-level marketing, yung MLM. Yan. And then maniwala po tayo sa company po natin na RF3 at maniwala po kayo sa sarili nyo. Yan, puntahan po natin. Ito yung binanggit ko nga po. Si Bill Gates po, ayan po, si Warren Buffett, etc. No, ito sabi po ni Robert Kiyosaki, nagsulat po ng Rich Dad Poor Dad. The richest people in the world look for and build networks. Diba? Gasoline station network, television networks. Everyone else look for job. Yan, dapat network po. And then sabi nga po ni Bill Gates, kasi tinanong po siya sa interview, nagkataon wala ka dun sa Microsoft na industry, hindi mo siya na-discover. Ano gagawin mo sa palagay mo? Ito po sinabi niya, I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Kasi nakita niyo po yung ganda po ng negosyo na meron pong sistema. Kasi wise po to si Bill Gates eh. Sabi nga yung mga matatalino, tamad dyan. Working smart po sila. Tamad po na, ang idea po nila, o isip po nila, pinapagana po nila para mag-produce ng income. Hindi active income, kundi residual income. Yun po yun. Yan po, no? Maniwala po tayo sa kumpanya po natin. Best company po tayo sa Malaysia, best CEO. Maniwala po tayo sa kumpanya po natin. Awarded po CEO po natin. At maniwala po kayo sa sarili niyo po. Saan niyo po magsisimula po yan? Kailangan maniwala po kayo. Yung sinabi ko nga po na empowering at disempowering belief. Nasaan niyo po ang bola? Ano po yung panghahawakan niyo po? Di po ba? Dapat i-demand niyo po sa sarili niyo. Kung kaya niyo lang din, meron kang lakas, ba't di mo gawin? Di ba? Pag pinagpapabukas mo pa. Di ba? Sabi nga po ni Jim Rohn, for things to change, you have to change. For things to get better, you have to get better. Yan. Hindi po ang gobyerno, hindi po ang next president, lalo na malapit ang eleksyon. Kasi kahit po manalo, kung sino man po, magbabago po ba buhay natin? Pero pag ikaw ang nagbago, yung mindset mo, yung skill set mo, yung work habit mo, yung belief mo, yung language mo, yung attitude mo, yung excitement mo, everything will change. May kilala po ako, ganyan po. Umasenso po siya. After 3 years po, naging financially free. Miski ang iba po nagrereklamo sa mga taas po ng tax. Samantalang sa bansa pong yun, pare-pareho lang pong may tax. Pare-pareho lang po ng mga problema. Pero siya po, kasi po hindi niya po inintindi po yung problema ng gobyerno, problema sa mga tax. In-improve niya po yung sarili niya. And everything changed. Sabi nga po, things to get better, you have to get better. Yun po yung ginagawa po natin sa training po tonight. We're trying po our best in our own little way po to become better because of this training. So it's about belief po. Marami na pong storya po about rags to riches, from zero to hero, nothing to something. Sabi nga, virus trend from the story of others. Laging labanan po yan sa utak. Kaya manalo po dapat yung success po sa utak po natin, yung goal po natin. Yung about empowering and disempowering. So yun po, no? So, nasa nyo pong bola ngayon. Kada isa po sa nyo. Mamayang gabi po, pag-isipan nyo po yung pangarap nyo, yung dream house nyo, dream car nyo, yung goals nyo, yung vision nyo. Without vision, we will perish. Kailangan magkaroon po tayo ng vision. Ano yung vision? Pangarap. Yung po, kailangan may pangarap po tayo. And para mag-develop, ito po sabi nga, ang job lang naman po natin is mag-share and promote. Promote the product, promote the business. Hindi po kami naghahanap po dito, sabi nga ni Coach Alvin, hindi po kami dito naghahanap ng diploma. Pag nag-presentation po rito ang RF, hindi po tinatanong, graduate ka ba ng engineering o ano? Hindi po. Kung professional ka, advantage ka na. Kung may kaya ka, advantage ka na.
Pero kung wala kang pinag-aralan, meron po sa ganitong industriya po, taga Cebu, grade 5. Because of the system po, ngayon po nagsa 700,000 per month. So ang ganda po ng ganun po, walang pakialam po sa pinag-aralan mo. Ang tinatanong ikaw, ano yung nasa puso mo? May pangarap ka ba? Kung may pangarap ka, welcome ka sa company RFT. Tuturuan po namin kayo step by step. Takot, okay lang po matakot. Lahat naman po natatakot. Ano po pinagkaiba po ng mga successful na tao? Just do it, sabi nga po ng Nike. Miski takot po sila, they go for it. Hindi yung gagawin ko lang pag wala na akong takot. Wala pong taong nawawalan po ng takot. Miski takot ka, gawin mo. Takot kang mag-join, takot kang kumausap, gawin mo. Kung yung dream and vision mo is importante sa'yo. Yan. I-promote lang po natin yung negosyo at produkto. At sino pong pwede pong gumawa niyan? Kahit sino. Wala po tayong boss dito. Hindi ko kayo boss. Sabi nga, we'll get not what we need, but we deserve. But what we deserve. Kung kailangan po natin ng financial independence, hindi po natin deserve yan, hindi po ibibigay sa atin yan. Yung why nyo po ang importante rito. Your why will determine it, sabi nga. Ano ba yung why? Yung reason mo. Bakit mo kailangan gawin to? Kung dito magbabago buhay ng pamilya mo, buhay ng community mo, ng mga kaibigan mo, pamilya mo, church mo, maging inspiration ka. Lalo na yung nasa malayong bansa, do whatever you can para umasenso dito, para makabalik po kayo sa pamilya nyo. Your why will determine it. Sabi nga, kung malakas ang why mo, if your why is so powerful, the how to sell, how to recruit, it doesn't matter. Along the way, matututunan mo yan. Tama po ba o tama? Para lang po yung, for example, mahal mo yung anak mo. Wag po kayo magalit. Example lang po, si Pedro, for example, yung anak niya, wala siyang puhunan, mahihain siya, takot siya. Kinuha ko po, kinidnap ko. At sabi sa kanya, ang ransom netong anak mo is 36,400. Ang tanong ko po, wala siyang pera, mahihain siya, takot siyang mag-asa mga tao. Ang tanong ko po, gagawin ba ni Pedro? Sabi ko sa kanya, meron ka lang 1 week. Pag wala kang binigay sa akin at 36,400 after 1 week, pasensya niyo po yung example ko po, no? Pasasabugin ko, ipupindutin ko tong gatilyo ng barel sa ulo ng anak mo. Eksaktong 1 week, gantong oras. Ang tanong ko po, mahihain si Pedro, o kaya ikaw yung si Pedro, mahihain ka, takot kang kumausap, takot kang humingi ng pabor, ayaw mo makipag-usap sa tao, ayaw mo makasakali, takot ka, wala kang pera, mahihain ka, lahat na ng excuses. Pero pamilya mo nakasalalay dito, yung anak mo. Ang tanong ko, gagawang buwan ng paraan ang 36,400. Yes. Pagkaalam ko siguro wala pang kalahating araw, mapuproduce mo yan 36,400 because your why is so powerful. So kung tonight po yung vision nyo is so powerful po na good hope, good future, good provider, helping the church, the community, becoming inspiration, help the people you love, napaka-powerful sa inyo at yun po ang why nyo, how to sell, how to recruit, hindi po problema yan. Matututunan nyo po yan at gagawin nyo po yan. Yung po tinatawag po natin na your why. Napaka-powerful. And then how to succeed in this business po, kailangan may plano tayo. Pretend as a winner, dapat feeling mo, role director ka na. Pag kumamay ka, role director ang kamay. Paano ka, yung tinatawag na, yung paano ka mag-ayos. Pag may kamit ka, sinama ka ng team mo, okay, ikaw lang. Susuot mo pala, mukha ka ng gus-gusin, hindi ka pa naliligo, hindi ka pa nag-toothbrush. Paano mag-join sa iyo yung mga kanegosyo mo? So miski wala pa, hindi kailangan mamahalin. Maayos ka, malinis ka, naligo ka, nag-toothbrush ka, planchado ang damit, okay na po yun. Tapos sa Zoom, miski maayos ka ng pantas, tapos naka-brief ka lang, o naka-short ka lang, okay na yun. Sabi nga, play to win. It's a game. Play to win. Yun po ang gawin po natin. Kailangan po winner ang, we will play to be a winner. So, i-claim na po natin yan. Declare it, done deal, royal director. Sabi nga, kung anong palagi mo sinasabi, the universe will do its part. Kung naniniwala ka at ginagawa mo to make it happen. So, gawin po natin yan. Maniwala po tayo. Paano mag-build at mag-develop. Yan na po. Yung kailangan yung action po natin, confident tayo. Paano ka maging confident? Because of the training. Kaya ka lang mawalang confident pag hindi mo alam ang ginagawa mo. Tinuturo naman tungkol sa product every Monday. Tinuturo paano mag-present ng product and business every Wednesday. Tinuturo every Saturday. Yung paano gagawin ng negosyo. At katulad po tonight, extra po to. Once, ginawa lang po to tonight po, special for this month po. At least nandito po kayo tonight.
para sa inyo po to. Yung extra tip po, how to make your business magkaroon ng momentum. So yung behavior nyo, yung manner nyo, you lead by example, unstoppable ka. Pag sinabing unstoppable, hindi ako ate ng Zoom. Kasi nag-break kami ng boyfriend ko. Hindi po ganoon. Pag sinabi pong committed, unstoppable. Miski depressed ka, parang pagtututbrush po yan. Hindi na mag-iisip ka pa, magtututbrush ba ako o hindi? Automatic na po. Pagka Monday, 7 p.m. Pag Wednesday, 7 p.m. Pag Saturday, 7 p.m. Gagawin mo yan hanggang magka-resulta ka. You will never quit until you produce result. Mag-relax ka after na-hit mo na yung goal mo. Pensyonado ka na. Ang tawag po dyan is residual income. Pero hanggat wala pa, kailangan mag-grind ka, kailangan mag-hustle ka. You do extra mile. Gawin mo yung mga ayaw gawin ng iba. Yung point tinatawag na umaas na sa ganitong negosyo. Example po, itong mga taong to, sabi nga, borrow strength in the story of others. Kilala nyo po siya, si Colonel Sanders. Wala pong excuses. Bata ako. Hindi ko kaya yan. Ang dami na pong umasensong bata. Sina Bill Gates po, Steve Jobs. 18, 19, 20 po, mga bilyonaryo na. Kasi mga entrepreneur mindset po sila. Hindi sila utak empleyado. Matanda na ako, may edad na ako, senior na ako. Si Colonel Sanders po, nung nag-retire po siya at the age of 65, saka pa lang po siya nag-isip po ng franchising ng Colonel Sanders. Sa McDonald's, si Ray Kroc po, i-google niyo po yung istorya niya po. Senior na po siya. Sa aeroplano, hawak niya yung kontrata ng McDonald's po. Bagong opera pa po siya. Senior na, may rayuma pa, may opera pa, pero hindi niya po alam sa aeroplano pong yun, sa pagsimula na po ng paglaki po ng negosyong kung tawagin po is McDonald's. Sabi nga po, no excuses. It's talking about value, inspiration, contribution po sa universe. Becoming valuable po. Maging meaningful po ang ginagawa po natin. At the universe will give compensation. Yung tinatawag na babayaran po kayo ng universe. I-compensate po tayo ng universe. Ganun po ang law of compensation po yun. So maging productive po tayo, we give value, and we will be compensated. Ito, binanggit ni Sir Dan po nung training nung nakaraan po. Totoo po siya. Kasi akala po ng iba, kaya siya umasenso, swerte siya eh. Pinanganak, ang galing sa basketball. Hindi po. Totoo po sinabi po ni Sir Dan po. Sabi ni Michael Jordan, kaya ako naging successful kasi ang dami kong beses nag-fail. I stand up again and try again. I stop again, I failed and try again until I become successful. Kung takot siya, hindi po siya nagbabaka sakali. Comfort zone. Living on fear. Wala po nangyari po sa kanya. Ito po, sabi nga po rito, most people wouldn't believe that a man often lauded as the best basketball player of all time, yung kutawagin is GOAT, greatest player of all time, was actually cut from his high school varsity team. Ano po ibig sabihin nito? Nung high school po siya, nag-tryout po siya, dahil hindi po siya magaling, tanggal siya. So, yun po yung tinatawag na crossroad. Sa atin po mangyari po ang crossroad. Yung challenges po. Ang choice mo is mag-quit or become better. So ang ginawa niya po, pinili niya po maging better. Kung dati tamad siya mag-practice, ginawa niya po umaga at gabi practice, extra mile, extra effort. After 1 year po, nagkita sila ng coach niya, nag-tryout po siya ulit. Lumilipad. And the rest is history. Talaga po siya yung nag-conquer po ng basketball because of his failure. Kaya tayo po dito, wag mo tayong mabigla. Sabi nga, kailangan ma-fight po natin yung mga challenges, disappointment, discourages. Tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy lang. Matira, mayaman. Yun po yun. Kaya committed po tayo. Parang nga itong pagtututbrush po, hindi ka na magtatanong, aten ba ako, hindi ba ako aten? Wala akong guest. With or without guest, aten po tayo. Kasi pag committed kang aten, mag-invite ka. Kasi ayaw mong umaten ng wala kang guest. Pero kung wala kang guest, aten ka pa rin as support sa Zoom. Sabi nga, kung may guest ka, kailangan mo ng Zoom. Kailangan ka. Kailangan mong Zoom. Kung wala kang guest, kailangan ka ng Zoom. Kasi kailangan yung support mo. Sabi nga, kailangan committed tayo, saka hindi yung interested. Yung interested po, pag maganda lang ang panahon, sinisipag, masaya sila mag-boyfriend nila, yung bayad ng mga bills, kasi okay ang lahat. Kaya, interesado siya. Interesado lang yon. Limited lang po ang galawan yan. Pero kung committed ka, rain or shine, umulan, bumagyo, andyan ka. Yung po tinatawag na commit. Kailangan consistent. Ano po yung consistent? Hindi po yung isang linggong masipag, isang buwang tamad. Kailangan tuloy-tuloy po. Para ka nagtatanim. Tanim dito tapos papabayaan, patay na yung halaman, tanim na naman. Nakakapagod po yun. Kailangan po, yung tanim nyo po, diligan nyo, alagaan nyo hanggang magbunga. Kaya nga po until attitude eh. Until magkasiresulta.
Pag nagkaresulta ka na, saka ka mag-relax. Pumaypay ka na, may pensyonado ka na ng RF3. Make money while you sleep. Pero hanggat wala pa po yun, kailangan po natin magtanim. Sabi nga, everybody has dream, but only consistent people realize it. Kailangan po maging consistent po tayo hanggang magkaresulta. Yan, challenge. Tanggapin po natin yung challenge. Sabi nga po, from challenge comes growth. Tanggapin po natin challenge. Huwag po tayo mabibigla sa mga problema. Darating po yan. Kahit naman nasan po tayo, may problema eh. Sa trabaho, may problema din po. Umalis ka ng RF3, may problema ka pa rin. Kahit saan ka pumunta, may problema. As leader po, tanggapin po natin yan, kasama po yung problema. At tayo po mag-handle ng problema. Kasi kung hindi po sila magre-reklamo sa atin, sponsor, kasi ganito yung problema ko eh. Ayaw natin makarinig ng problema, iniiwasan natin sila. Hindi natin sinasagot. Saan po sila magre-reklamo? Sa ibang company? Sa ibang sponsor? Tayo po. So, take the challenge, face the challenge, face the problem, sagutin po natin. At as a leader, focus on solution. Ano ba yung solution? Hanapan natin solution yan. So, tanggapin po natin yan. Kasama na po yan sa buhay po natin yung mga challenges at problem. Kahit po sa tayong lumipat na kumpanya, kahit sa trabaho, wala po tayong tatakasan. Mag-grow lang po tayo by accepting the challenge. And then because challenge comes growth and strength. Tama po ba? Kasi yung pain may kasamang pain po yun. Para pag nagpunta ka sa gym, sasakit ang katawan mo. Para lumaki ang katawan mo at lumakas ka. Kung ayaw mong lumaki, walang sakit, pero hindi ka rin mag-grow. Walang muscle. So yun po, yung sakit, yung pain, yung po yung magbibigay sa atin na blessing in disguise. Kasi lalakas po tayo, magiging bigger, better, stronger, wiser person. Magkakaroon po tayo ng wisdom and decision making and handling life. Sabi nga, life skill and business skill. Yung tinatawag na positive thinking and then yung doing the business po correctly. Then attack your fear. Yung binanggit ko nga po kanina, just Nike said, just do it. Kasi takot ka gawin mo kung kailangan mong gawin yun. May nakita kang taong quality, attorney o kaya CEO, lapitan mo. Malay mo kailangan niyang product. Hindi, mayaman na yan eh. O kaya hindi niya kailangan ng product. Lapitan niyo po, malay niyo po kailangan po itong Permax o yung product po ng RF3. Kaibigan mo, hindi, ano siya, kasi ganyan-ganyan. Try mo. Malay mo gusto gawin niyang business. Sabi nga, pagka kinausap mo siya, yes or no. Pag hindi mo siya kinausap, no. At least mag-try ka. Sabi nga, do it afraid because courage is putting your dream above your fear. Sabi nga, saan mo gusto mabuhay? Sa takot o sa pangarap mo? It's a choice. Again, nasa inyo po ang bola. Yan po ang success. Oh. Nakita lang na po natin yung trophy, financial independence, traveling, good house. Hindi po nila alam, ito yung mga dinaanan po ng mga yan. Nagbaka sakali po sila, may mga rejection, may disappointment. Kasama po yan. So i-handle po natin yan. Huwag tayo mabigla. And then the gift of pain. Sabi nga, pain disturbs your existence and pushes you to do something extraordinary. No one likes pain, but we need it to succeed. We need to have a meaningful life. Kasi pansinin niyo po, pag sinabing ulan, problema yan. Kung tawagin metaphor po yan, kinukumpara. Pagka-araw, maganda. Maganda. Pag ulan, problema. Pag araw, maganda. Pero sa mundo po, ano po ang pinakawalang kwentang lugar? Disyerto. Bakit po? Puro araw. Everyday araw. Wala man lang ulan. Para pong kumbaga sa pelikula, for example po, okay, libro. Kung ang libro po, first part 1, everything is okay. Ang bida natin, okay. Part 2, okay ang lahat. Part 3, okay ang lahat. Malapit na tayo sa bandang ending. Okay ang lahat. Wala pong kwento. Sino pong babasa ng ganong libro? So ganoon din po sa kasi ang disyerto po walang kwenta. Kasi nga po wala pong balance. So nagkakaroon lang po ng value ang isang bagay po pag may contradiction po from success and failure. So yun po nagbibigay po ng kulay ng substance po sa buhay natin. Kaya tanggapin po natin yung challenges. Sabi nga, when there's no pain, we become comfortable and lax. We become weaklings. We don't grow and stretch. Life becomes meaningless. Para nga pong nagiging disyerto. So wag po tayo magreklamo pag may problema po tayo. Alam po natin, lilipas din po yan. I-handle natin, lilipas din po yan. So ganun pong attitude po natin. Sabi nga, use your pain as fuel. What's the difference between successful and unsuccessful people? Hindi po talent. Ang daming talentado pero wala pa rin po. There's a lot of untalented, unsuccessful people. Not academics, hindi po matataas ang grade. Mga honor, valedictorian. Marami po niyan na academics ang gagaling pero wala pa rin po.
Kasi karamihan po ng mga billionaires po ngayon, mga dropouts. Hindi ko i-menos po yung edukasyon. Pero may edukasyon po about financial independence. Hindi po edukasyon para maging empleyado. Magkaiba po yun. So yun po, edukasyon po about financial independence, about attitude. Like today po, education po to, pag-aaral po to. Iba po yung nag-aaral ka lang para maging empleyado. Paano gumawa ng resume. Iba po yung pinag-aaralan po natin ngayon, paano to maging financial independent po. How to become successful. So the big difference is how they respond to pain. They use it as fuel. Nasa-challenge po sila dyan. Parang gasolina yan. Pinapabagal po yung pangarap nila. As a driving force to change their lives. Sabi nga, right now po, COVID-19, sobrang pain po niyan. Yung our mindset po, our leadership will make a difference po. Huwag po tayo ma-paralyze. Mag-focus po tayo sa solusyon. Sa blessing na nakatago, hanapin po natin yan. If we search, we will find. Sabi nga, just remember, the challenge will develop us as a stronger, better, and wiser person. Tanggapin po natin. Example po si Steve Jobs. Akala po natin, ay, ang swerte ni Steve Jobs, etc. Alam niyo po ba, ito po, babasahin ko na lang po. Si Steve Jobs po, una pa lang po sa buhay po, talo na siya. Rejected na po siya. Nasa disadvantage po siya. Bakit po? Pinaampun po siya. Pinamigay po ng magulang niya. Rejected po ng parents niya po. So, Steve Jobs, talo na po yan. Pinamigay. Pero, tinik niya po yun, when he was a college student, he was adopted, na hindi po mayaman na pamilya, pero responsible parents. When he was a college student, wala po siyang, nasubukan matulog sa floor. Kasi wala po siya pang upa ng dorm. Mga pagkain po, umaasa lang po sa bigay po ng gobyerno. But he kept trusting his life and his dream. Yung sinatawag ng vision, possibility, yung future, excited po siya dyan. And then he dropped out of college when he was 20 years old. 20 years old. Started Apple. 10 years later, Apple worth 28 billion. Nangarap po siya ng malaki at na-bless po ang universe. Hindi po ba tayo nagpapasalamat po sa ginawa po ni Steve Jobs? Naging bilyonaryo po siya, na-bless po siya ng compensation, law of compensation po yun. Pero na-bless din po tayo. Kung wala po ang Apple, dati susulat ka, didilaan mo, abutin ng napakahabang panahon. Tatawag ka, nagmamadali ka kasi ang mahal ng tawag. Ngayon po, Messenger, libre. Nakikita mo pa yung kausap mo. Libre. Because of Steve Jobs. Si Steve Jobs din po nag-isip na wala nang mga tinatawag na yung sa telepono, pinipindot-pindot. Sabi niya, isang screen lang, andun lahat. Di po ba, ang sarap po hawakan ng cellphone ngayon? Nasa kamay po natin ng computer. Yung po, because of Steve Jobs. Kasi nangarap po siya ng malaki. At na-bless niya po ang universe. Ganun po din sa atin. Pag nangarap po tayong Royal Director, marami po tayong mabibless. Maraming gaganda, gagwapo, gagaling sa mga karamdaman, maraming aasenso sa negosyo, mga nawalan ng pag-asa, umasenso, mga dating slavery mindset, ngayon mga negosyante, Pilipino kinikilala ng mga entrepreneur, leader. Wow. Yun po, pag nangarap po tayo, kaisa po sa atin. Hindi man po ngayon, pero mag-influence po tayo sa future about possibility, about entrepreneur, about taking the risk, about leaving the comfort zone, about disempowering and empowering belief. So empowering belief po tayo. And the universe will compensate us po. Time and financial freedom. Yun lang po. Sabi nga po ni Robert Kiyosaki, we're almost done po. The size of your success is measured by the strength of your desire, the size of your dream, and how you handle disappointment along the way. Sabi po ni Robert Kiyosaki po yan. And then panghuli po, halos tapos na po tayo, ilang slides na lang po yan. Our why. It must be big, inspirational. Sabi nga, if your why doesn't make you cry, your why isn't big enough. Kaya po, nasa inyo po yan. Nasa inyo po ang bola. Para sa family po natin, become a good provider. Para po sa mga kababayan po natin na nawalan po ng pag-asa, share po natin yung opportunity. Sabi mo, trabahin mo lang to, make a goal, 1 to 2 years. Tutukan mo habang nasa abroad ka para pagbalik mo dito, hindi mo kailangan mag-abroad, kasama mo pamilya mo. Magkaroon po tayong ganong mission. Giving back po sa mga charity, yung church natin gustong tulungan. Pag meron na tayo, asensado na tayo, we can give back. Excited po tayo to share our blessings. Di po ba? Ang sarap po nun. And then giving back to your parents. Sabi nga, love your parents. We're so busy growing up, we often forget they're also growing old. So, pa-asensuhin po natin sarili po natin at give back po natin. Dad, mom, ano pong wish nyo? And I will give it to you. Sky's the limit. Don't ask the price. Anything. Because you're a royal director. Kano po kaganda yun?
Ngayon, kung hindi pa man po kayo ganun kaasansado, ano pa man yung message lang, text lang, dalaw lang, napaka-importante na po yun. Sabi nga po, gawin na po habang buhay pa po sila. Totoo po yun. Kahit anong lakas po ng iyak po natin, kung patay na po sila, hindi na tayo maririnig. So yun po, simulan na po natin ngayon. Huwag na po tayong magantay ng tamang timing. Right now po, pagtapos ng training po tonight, tawagan nyo yung mga mahal niyo po sa buhay. I love you, ganun lang po. Magulat sila. Okay lang. Di ba? Ano naman niya sa anak ko? Umatin lang ng Zoom, nagkaganto na. Kaya po yung asawa nyo. Okay, kapatid nyo, yung mga mahal sa buhay. Biglaan nyo pong, pagtapos mo ng training na to, lapitan nyo. Asawa nyo, halikan nyo sa lips na mo. Tapos ang dami pang laway. Joke lang po. Magulat sila, ano nangyari? Mahal kita, I love you. Di po kayang tumbasan po ng pera yon. Kaya lang po yung pong gusto kong i-point lang po. Huwag po tayong magantay ng tamang timing. It will never be right. Ngayon po, tamang timing. Kung ano meron po tayo, appreciate natin. Ipakita na po natin. Simple call, simple hug, simple kiss, simple saying things, saying I love you, giving value. Laking bagay po nun. Simulan po natin yan. And then, dream big po. Mangarap po tayo napakalaki. Kasi marami po tayong mabibless. Kung hindi po nangarap po ng malaki, itong Wright Brothers, yung nag-imbento po ng eroplano, gano'ng kahirap po pag pumunta ka ng ibang bansa, abutin ka ng siyam-siyam. But because of their dream, yun po napaka-comfortable po ng travel natin. You can be in any country, matter of hours. At ang reality po, ang dami po nagtawa sa kanila. Pinagtawanan sila. Pagtatawanan po kayo. Pagtatawanan tayo. Pag nagnanig ng mga kaibigan mo, yan pre, nakita mo yung sasakyan na yan, magkakaroon ako niyan. Sa New York, Hawaii, magbabakasyon ako dyan. Kaya maganda, huwag ka na lang di maingay. Kasi pagtatawanan ka, pag hindi ka pinagtawanan, malit ang pangarap mo. Pinagtawanan po sila, bakal, lilipad. Ang bigat-bigat ng bakal. Pero nangyari po yun. Ang tanong ko nga po sa inyo po ngayon, to become a royal director po, just share the product and share the business, build your team, learn the skills, develop your team, become a good sponsor, empower them, and you will become successful in RF3. Ganun, hindi ko sinasabing madali, pero kumpara sa ano? Kumpara po sa pagpapalipad ng eroplano, mag-imbento ng eroplano, mag-imbento ng Microsoft, mag-imbento ng Apple. Ang goal lang po natin is mag-talk lang po. Labanan natin yung mga discouragement, disappointment, just continue lang po tayo, matira mayaman. Yun po, no? Almost done. Gawa po tayo ng dream board po natin. Tapos bucket list, ano yung bucket list? Yung mga dream mo, sulat mo. Libre lang naman yan. Pag-pray mo, tignan mo, basahin mo, the power of words. Sinabi po yan ni Lucy Torres sa interview po sa isang TV. Sabi siya ng sabi, sa dingding niya, Richard Gomez, notebook niya, Richard Gomez, pamaypay niya, Richard Gomez, unan niya, Richard Gomez, kumot niya, Richard Gomez, napangasawa niya si Richard Gomez. Dalawa attraction po yun. So, yung mga pangarap mo, nagpo-focus ka, ma-attract mo yan. Ibibigay sa atin po yan. Kaysa nakafocus ka sa mga problema mo, lalong dadami problema po natin. Focus po tayo sa pangarap po natin. At ibibigay po ang mga tamang tao. Sabi nga po, huwag po tayo mabuhay sa regret. Ito po, in-interview po to si John Izzo. Nag-interview po siya ng yung mga malapit na pong nasa deathbed na po. Yun po, tinanong po sila. At ang dami po nilang regret dahil po nabuhay po sila sa takot. Sabi nga, in the battle between their dream and fear won. Tinalo sila ng pangarap and they live on silent desperation. Sabi nga, follow your bliss. Alam mo yung bliss? Kung saan ka masaya. Di ba? Masaya ka nakakatulong. Masaya ka sa ginagawa mo. Sabi nga, God has planted a dream in your heart. Kada isa po sa atin, nagtanim po ang Diyos ng pangarap. Yung isa sa maggabi, nagigising ka kasi gusto mo itong gawin, kaya lang takot ka. Sabi nga, God planted a dream in your heart. At that's the dream you have to fulfill. Kailangan ma-fulfill po natin yun. Sabi nga kasi, pag hindi mo yan na-fulfill, somewhat pagka patapos ng buhay po natin, hindi po tayo masaya. You'll not be happy. Sabi nga, ba't ka pa nabuhay kung hindi ka rin naging masaya? Di po ba? So yung po yung tinatawag na fulfill our dream. Yan po, tingnan natin yung vision po natin, freedom, traveling the world, becoming a winner, becoming a leader. Yun po ang gawin po natin. At gawa po tayo ng goal po natin. Yung sulat yung goal nyo, i-feel nyo, affirm na, sabihin nyo, visualize, ini-imagine nyo na yung dream house nyo, dream car nyo, and then ask, believe, receive. Okay? So, again, this is Manager Gerald Pardo po. Thank you po sa lahat po na attendees po natin tonight. Umabot po tayo 68, almost 70 po. That's a good number na po. At kung kada isa po rito sa 68 na to po, na-develop po at nag-multiply, one of these days po, grabe po ang negosyo po sa RFT Pilipinas. Yun po.
Again, back to you, Coach Ramon. Thank you very much. This is Manager Gerald Pardo po. All right. Thank you very much, Coach Gerald Pardo, sa grabe sa training, and we're so blessed. And sabi nga, ang dami pong na-empower. May mga nagme-message dito, talagang nagbuhay yung dreams, yung goals, parang na-ignite yung passion. And marami pong nakarealize ano pa talaga natin gawin. Kasi kailangan po talaga na ang magandang training, which is thank you, Sir Gerald, for your untiring support and great leadership. And meron dito, coach, mga nag-message like sabi ni Ma'am Levi Jensen from USA. Thank you, Sir Gerald. Lots of good nuggets. Congrats, best success to all. And Ma'am Corazon Amante, thank you, Sir Gerald. Very inspiring. Hope to copy you and everyone on top now. All right. So maraming na bless, coach, and hopefully po this night po ang dami nating natutunan. And yung kailangan lang po natin is to keep After your closing message, Coach Mon, paki-promote na lang yung event natin bukas at sa Saturday. Yes. Pero give your parting message na lang, yung mga takeaways mo. Yes, yung isa sa mga takeaway natin mga leaders. So this Zoom webinars, i-keep po natin to and keep on attending Zoom webinars. Very simple, attend tayo, and kung wala kang guest, attend ka. Kasi that's the part of system. Like sinabi nga ni Coach Gerald, anong mahirap? Ang mag-attend sa Zoom or magpalipad ng eroplano? O pumunta ng buwan, o ito lang, mag-share tayo. So ito napakadali. Just remember our why, our reason why, bakit natin kailangan gawin ang negosyo na to. And only this RF World Business or itong vehicle na to ang napakadaling gamitin para ma-achieve natin yung goals natin in life. So with that, attend po kayo by tomorrow. We have BOP. Mag-invite na po kayo. Kung walang guest, attend lang din po ulit. At kahit sino po ang speaker po, kahit sino nagto-talk, we have to attend. And dahil meron tayong naririnig na words na pwede natin may apply sa sarili natin, hanggat hindi pa natin ginagawa yung pagte-training o pagto-talk, ibig sabihin hindi pa talaga natin alam ang negosyo. Kasi minsan po kasi ayaw na umattend kasi narinig ko na mag-present yan, narinig ko nang mag-talk yan. So hanggat hindi ho tayo ang gumagawa ng training at hindi tayo nagto-talk, so ibig sabihin hindi pa po natin alam. So ang sikreto po talaga is attend, and then i-apply na po natin. So sabi nga kami po mga leaders, lahat tayo mga leaders. So we're looking for a leaders that better than me, better than us. So kasi ang goal naman natin is to change people's life. Maraming taong mabago ang buhay. So by tomorrow 7 PM attend po kayo. And Saturday. So sa lahat po ng umattend, congratulations to you and see you next time. And behalf po sa mga leadership, Doc Algie, na in behind the scene po, thank you very much, Doc, for your untiring support. Nandiyan lang po siya. And to all our F3 corporate speakers and management team, thank you. And to all leaders, thank you everyone. And thank you very much. God bless po. See you tomorrow, God bless 7 PM. Coach Alvin, see you tomorrow. Salamat po, Sir po, Gerald. invite as many people as you can. Share lang po tayo, make it short and simple. Invite, and magic will happen. Yes. Thank you po. Thank you very much po. God bless.